Alam nyo, eto, para mapatunayan ko sa inyo na may punto si Yorme, hindi lang si Congressman na baka sabihin ninyo pinag-iinitan lang si Chua eh. Meron pang isang ganyang congressman na nung una pinagmamalaki niya rin, tapos nung nagkasisihan na biglang, wala akong kinalaman dyan, DPWH yan. Same tono sila. Di ba? Pakinggan natin. Ipinagmalaki pero itinanggi sa huli. Yan ang buwelta ni Senator Ping Lacson kay Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan matapos nitong itanggi na may kinalaman siya sa mga maanumalyang flood control project sa kanilang distrito. Sa sesyon sa Senado, inilatag ni Lacson ang patunay na pinondohan umano ng kongresista ang mga proyekto sa bayan ng Nauhan sa Baco. Ayon kay Lacson, ipinagmalaki pa noon ni Panaligan ang naturang proyekto. Tapos sa kanya ito ipinagkaila noong naging kontrobersyal na. Kita ninyo? Same! Sabi nga, same banana. Di ba? Same, sabi nga birds with the same feather, pack together. Hindi. Ano ba yun? Pluck together. Di ba? Bagamat sinabi ni Panaligan na exclusive authority ito ng DPWH, dapat daw binabantayan pa rin ito ng mga kongresista para masigurong hindi depektibo o substandard ang gawa. Hinala ng senador, posibleng hindi lang si Panaligan ang nagmalaki ng ganitong mga proyekto, pero hindi na i-post o tinanggal na sa social media o tarpaulin nang umusbong ang issue ng korupsyon sa flood control projects. Easy sa agenda, kasi nga walang record eh. Itatanggi lang nila. Natawa nga ako doon sa sagot kasi sabi niya, wala siyang kinalaman. Pwedeng wala nga siyang kinalaman doon sa insertion. Madali tanggi yun eh. Pero hindi ako sang-ayon sa sinabi niya na lahat yun nasa net. Alam mo, yung kaso doon sa Nauhan na yun, yung nasa net doon ay 110 million lang. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Di ba? So, sabi ko nga sa inyo, this is a typical palusot ng isang congressman. Pagmamalaki nila na proyekto nila, ilalagay nila pangalan nila. Pero pagka nagkabulilyaso, sasabihin nila, DPWH lang yan. Wala kaming kinalaman dyan. Kami ay nag-aayos lang ng project, kuno. Yeah? Puro ganun. Ito isang halimbawa na hindi lang si Chua. Sabi, di umano ni Lacson, isa pa itong isang congressman na ito. So, ibig sabihin, talagang gawain nila ito mga ganitong klaseng estilo, di ba? Nagpapalusot sila. Ngayon, nagkakabukingan na. So, kanya-kanya na silang, sandali, hindi ko to project. Pero pagka noong una, talagang pinagmamalaki nila dun sa kanila mga constituent. Nakapagpagawa tayo ng basketball court, nakapagpagawa tayo ng ganire, Nung nakita yung mga kapalpakan, kasalanan niya ng DPWH. Typical palusot ng mga congressman. Diyan pala, makikita mo na kung sino ngayon ang kahul ng kahul at iyakin. Ito pa. Baka sabihin ninyo, pinag-iinitan si Chua, isa pa. Ito. Ito naman, ha. Ito. Pakinggan ninyo, ha. Okay. Sir, una po sa lahat, may hamon po kayo kay Baguio City Mayor Benji Magalong. Can you clarify that, sir? Yung alin po, Greg? Yung hamon po ninyo, Kong, kay Mayor Manggalo. Una-una, inamon ko siya na, halimbawa siguro, hindi naman siguro talagang serious ang kanyang sinasabi, pwede naman siya mag-apologize. Na sinabi niya na ayaw niya mag-apologize. So, ang pinakamagandang gawin niya, sinabi ko nga dito, the honorable thing na kinakailangan gawin niya, kung talagang meron siyang alam, sabihin niya na kung sino yung mga yan. Sabihin niya na kung sino yung yan, submit documents, testify under oath, at para malinis po natin ang sistema na nais tayo talagang maging malinis.
Klaruhin lang po natin, siya ho ba ay nakatanggap na ng imbitasyon mula sa mga komite sa Kongreso para humarap sa mga pagdinig? Actually, hindi ko talaga nalaman na meron siyang natanggap. Pero palagay ko yung head ng tri-committee, si Terry Riton, nagsabi na publicly na siya ay imbitado na humarap. Pero ang Kamara ho ba ay may just in case no na tumanggi itong si Mayor Magalong, ang Kamara ho ba ay may kapangyarihan na isamon itong si Mayor Magalong kasama na yung mga ebidensyang sinasabi niya? Bakit hindi? Siya ang unang-unang whistleblower. Kaya may karapatan ng Kamara, may karapatan ng tri-committee na ipatawag siya. Opo, kasi nung Kung talagang meron siyang tinatago na sinabi naman niya na alam niya kung sino-sino yung mga yan Hindi sabihin niya na, ba't kinakailangan pang magbibigay siya ng blanket association sa buong Kamara, di ba? Kung kasi itong si Mayor Magalong, nung huling nakausap namin dito last week, sinabi niya na willing siyang humarap sa mga pagdinig ng Kamara pero hindi niya dadalhin yung mga ebidensyang hawak niya. Dahil meron daw siyang trust issues sa Congress. Your comment, please. Kung halimbawa, wala siyang tiwala sa Kongreso, talagang magiging honorable ang magiging investigation dyan. Ako, naniniwala rin ako na pwede natin gawing independent commission yan. Oo. Bilang independent commission. Wala rin sa Kongreso yan. Palagay ko, harap na siya. At sabihin niya ng mga pangalan. Lahat ng mga pangalan na sinasabi niya na alam niyang meron siyang ebidensya, sabihin niya na, ako, I'm in favor of an independent commission to investigate on this. And once may mapangalanan po niya, ano yung next step ng Kamara tingil dito? Ang next step ng Kamara siguro, hindi lang yan, imbestigahan na. Imbestigahan na sapagkat sinabi naman ni Congressman Terry na kung merong talagang dapat imbestigahan sa Kamara, imbestigahan na yan. O meron pwede mag-complain sa Committee on Ethics tungkol dyan, imbestigahan na rin. Opo. Pero mas maganda siguro na magkaroon na ng independent commission para ang investigasyon ay walang bahid ng anumang bias. Independent commission na parallel sa investigasyon na ginagawa ng Kongreso at Senado. Ako, ang sinabi ko, it can be a whole government approach. Pwede mag-imbestiga ang executive, pwede mag-imbestiga ang judiciary, pwede mag-imbestiga ang Senate, ang House of Representatives, at pwede mag-isang independent commission. Buuin na po natin ito para matapos na. Mahirap po yung nalalagay lang sa media, parang missing sa bungero yan. Nakakalimutan din pagkatapos. Kinakailangan tundukin na natin ito, Greg. Kinakailangan tapusin na ho natin ito sapagkat ang taong bayan po ang sumisigaw na Ang taong bayan na ang ang talagang naguguluhan dito. Oo. Kaya dapat talagang ito ay tapusin na natin. Ayon po kay Senator Lacson, baka may mga congressman talaga na madawit dito. Your reaction, please. Well, yeah, oo. At ako, I'm open to that. No? Kung talagang sabi ni Senator Lacson, merong tawang dawit ng congressman dito, kahit ang mga senador, may dawit din yan. Lapas na sapagkat wala namang contractor na gagawa ng ganyang mga bagay na walang politiko na nasa likod niyan. So naniniwala po kayo na talagang may mga politikong involved at masasabit sa issue na ito? Karamihan. Karamihan. Meron din mga tinatawag na may project ang DPWH na walang politiko ang nagsasabi, no? Pero merong contractor na sinasabi, pati yung mga politiko, contractor Kaya sabi ko, yung mga contractor na binanggit ng ating Pangulo, meron yan sa likod ng mga opisyal ng DPWH, meron sa likod yan ng mga elected officials, kinakailangan na pong i-reveal yan. Okay. Lalong madaling panahon. Ito pong si Senate President Cheese Escudero, nagpanukala po siya na dapat itong mga kamag-anak ng mga elected officials o appointed officials ay kung may kumpanya sila, hindi sila dapat...
Ito kasi yung issue na yan na pinagsosorry si Magalong. Alam mo, ito mga kababayan, itong si Abante, kasi dalawa lang naman po yan. Dalawa lang naman po ang klase ng tao sa mundo na ito pagdating sa politika. Okay? Ikaw ay parte ng korupsyon, parte ka ng sistemang nangungurap sa bayan, or ikaw ay nakikita mo may nangyayaring korupsyon, may nangyayaring hindi maganda, pero hindi ka umiimik. Yang dalawang bagay na yan, pareho pa rin masama yan. Diba? Kahit pagbali-baligtarin mo, yan po ay kapalpakan pa rin po. Masama pa rin po yan. Malinaw po yan na masama po yan, hindi ho tama yan. Sana burahin na natin yan dalawang klase ng politiko sa Pilipinas. Yung nangungurap at pumapayag sa kurap. Kahit hindi siya nangungurap, pumapayag siya. Hinahayaan niya, may nakikita siya. Mabuti nga ngayon, may mga tumatayo na katulad nila Magalong, ni Yorme, ni Vico Soto, yung tumatayo na para labanan ng ganitong klase ng sistema. At syempre si VP Sara Duterte. Sana nga yung mga leader natin ganito na Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tulad.